Welcome to Tagalog Bible Voice. Genesis chapter 29. Ganito ang nangyari, kaibigan. Tuloy-tuloy ang paglalakbay ni Jacob hanggang makarating siya sa lupain ng mga tao sa silangan. Pagdating niya, may nakita siyang balon sa bukid at 3 kawan ng tupa na nakahiga sa paligid. May malaking bato na nakatakip sa bunganga ng balon. Karaniwan, sabay-sabay muna ang mga pastol bago alisin ang bato. Parang teamwork kasi mabigat ito. Nagtanong si Jacob sa mga pastol, "Saan kayo galing?" Sabi nila, "Sa Haran." Tinanong niya kung kilala nila si Laban. O daw. At sabi nila, ayun, paparating ang anak niya si Rachel kasama ang mga tupa. Pagkakita ni Jacob kay Rachel, parang may spark agad. Lumapit siya, inalis ang bato sa balon. Mag-isa niya, kahit normally group effort yun, at pinainom ang mga tupa ni Rachel. Parang nagpapakita siya ng lakas at malasakit. Pagkatapos, hinalikan niya si Rachel at umiyak. Sinabi niya na kamag-anak siya, anak ni Rebecca. Tumakbo si Rachel para sabihin kay Laban. Pagkarinig ni Laban, sinalubong niya si Jacob, niyakap, hinalikan at pituloy sa bahay. Ikinuwento ni Jacob ang lahat. Pagkalipas ng 1 buwan, sinabi ni Laban, "Hindi pwedeng libre ang trabaho mo. Ano ang gusto mong maging bayad?" Ngayon, may 2 anak si Laban, si Leah at si Rachel. Si Leah, medyo tahimik ang dating sabi, mahina ang mga mata, samantalang si Rachel, maganda at kaaya-aya. Nahulog ang loob ni Jacob kay Rachel, sabi niya, "Maglilingkod ako sa iyo ng 7 taon kapalit ni Rachel." Sumagot si Laban, "Mas mabuti nang ibigay ko siya sa iyo kaysa sa iba." Kaya nagtrabaho si Jacob ng 7 taon, pero sabi nga, parang ilang araw lang iyon sa kanya dahil mahal niya si Rachel. Ang lalim ng pagmamahal, no? Parang kahit mahirap, gumagaan. Pagkatapos ng 7 taon, sinabi ni Jacob, "Ibigay mo na sa akin ang asawa ko." Naghanda si Laban ng handaan. Pero pagdating ng gabi, hindi si Rachel ang ibinigay, kundi si Leah. Dahil madilim, hindi agad napansin ni Jacob. Kinabukasan, nagulat siya. "Bakit mo ako niloko?" Sumagot si Laban, "Hindi namin kaugalian na ipakasal ang bunso bago ang panganay. Tapusin mo muna ang linggong ito kay Leah at ibibigay ko rin si Rachel kapalit ng panibagong 7 taon ng serbisyo." Parang si Jacob na nanlinlang noon, ngayon siya naman ang nalinlang. Tinapos niya ang linggo kay Leah at ibinigay din sa kanya si Rachel, pero kailangan pa rin niyang magtrabaho ng 7 taon pa. Mas minahal ni Jacob si Rachel kaysa kay Leah. Ngayon, nakita ng Diyos na hindi mahal si Leah, kaya binuksan niya ang kanyang sinapupunan. Si Rachel naman nanatiling walang anak. Nagkaanak si Leah sunod-sunod, una si Reuben. Sabi niya, "Nakita ng Diyos ang paghihirap ko." Parang umaasa siya na mamahalin siya ni Jacob. Pangalawa si Simeon. Narinig ng Diyos na hindi ako mahal. Pangatlo, si Levi. Ngayon, didikit na sa akin ang asawa ko. Pangapat, si Judah. Pero dito, iba na ang tono niya. Sabi niya, "Magpupuri ako sa Panginoon." Mapapansin mo sa una, hinahanap niya ang pagmamahal ng tao. Pero sa huli, natutunan niyang tumingin sa Diyos. Insight dito, kaibigan, minsan sa buhay, yung inaakala mong perfect plan, hindi nangyayari sa gusto mong paraan. Si Jacob, naghintay ng 7 taon para kay Rachel, pero napunta muna kay Leah. Pero kahit sa gitna ng komplikasyon, kumikilos pa rin ang Diyos. Si Leah, na hindi gaanong mahal, siya pa ang naging simula ng isang mahalagang linya. Mula kay Judah, darating ang mga susunod na bahagi ng kasaysayan. At interesting fact, yung pangalan na Judah ay may kinalaman sa praise. At mula sa lahi niya, sa hinaharap, manggagaling ang mga hari at iba pang mahalagang personalidad sa Bible. Tahimik pero puno ng emosyon ang kwento, parang paalala na kahit sa gitna ng sakit, rejection at delay, may ginagawa pa rin ang Diyos na mas malaki kaysa sa nakikita natin. Genesis chapter 30. Ganito ang nangyari. Kaibigan, dito mo makikita ang isang pamilya na puno ng inggitan, paghahangad at paghahanap ng halaga. Si Rachel, nakita niya na hindi siya magkaanak, samantalang si Leah, tuloy-tuloy. Nagselos siya ng sobra. Sinabi niya kay Jacob, "Bigyan mo ako ng anak kung hindi mamamatay ako." Sumagot si Jacob, medyo may inis, "Ako ba ang Diyos para bigyan ka ng anak?" Parang pinapakita na may limit din siya. Kaya gumawa si Rachel ng paraan. Ibinigay niya ang alipin niyang si Bilha kay Jacob para magkaanak siya sa pamamagitan nito. Parang surrogate sa panahon nila. Nagkaanak si Bilha. Unang anak, pinangalan ng Dan. Naghatol ang Diyos. Pangalawa, si Naphtali, nakipaglaban ako sa kapatid ko at nanalo ako. Samantala si Leah tumigil muna sa panganganak. Kaya ginaya niya si Rachel. Ibinigay niya ang alipin niyang si Zilpa kay Jacob. Nagkaanak si Zilpa, si Gad at si Asher. Sabi ni Leah, "Masaya ako dahil tatawagin akong masaya ng mga babae."
Parang competition na talaga, hindi lang simpleng pamilya, kundi parang labanan kung sino ang mas may anak. Isang araw si Reuben, anak ni Leah, may nahanap na mandrake sa bukid, isang halaman na pinaniniwalaang nakakatulong sa fertility. Hiniling ni Rachel kay Leah ang mandrakes. Sumagot si Leah, "Kinuha mo na nga ang asawa ko, kukunin mo pa ito." Nakipag-deal si Rachel. Kapalit ng mandrake, si Jacob ay matutulog kay Leah sa gabing iyon. Parang napakakomplikado, no? Parang relasyon na puno ng palitan at negotiation. At ng gabing iyon, kasama ni Jacob si Leah at nagkaanak ulit siya, si Isakar. Sinabi niya gantimpala ito ng Diyos. Sumunod si Zebulun, karangalan. At nagkaanak din siya ng babae, si Dina. Ngayon, naalala rin ng Diyos si Rachel. Dinining niya ang panalangin niya at binuksan ang kanyang sinapupunan. Nagkaanak siya, pinangalan ng Joseph. Sabi niya, inalis ng Diyos ang kahihiyan ko. At nagdasal pa siya na dagdagan pa siya ng isa pang anak. Pagkatapos noon, gusto na ni Jacob umuwi sa sarili niyang lupain. Sinabi niya kay Laban, payagan mo na akong bumalik. Pero ayaw ni Laban, kasi nakita niya na pinagpapala siya dahil kay Jacob. Parang dahil sa presensya ni Jacob, umuunlad siya. Kaya nag-usap sila tungkol sa sweldo. Si Jacob ang nag-propose, ibibigay mo sa akin ang lahat ng may batik-batik at batik na hayop. Yun ang magiging kabayaran ko. Parang mukhang maliit na bahagi lang yun. Pumayag si Laban, pero nilinlang niya si Jacob. Tinanggal niya agad yung mga hayop na may batik at inilayo para walang mapunta kay Jacob. Pero si Jacob gumawa rin ng kakaibang paraan. Kumuha siya ng mga sanga ng kahoy, binalatan para magkaroon ng guhit at inilagay sa harap ng mga hayop habang nagpaparami sila. At ang resulta, nagkaroon ng maraming batang hayop na may batik-batik na napunta kay Jacob. Parang hindi usual na signs pero ipinapakita na may blessing at wisdom na galing sa Diyos. Pinili pa ni Jacob na ang malalakas na hayop ay mapunta sa kanya at ang mahihina ay kay Laban. Sa huli, yumaman si Jacob. Dumami ang kanyang mga kawan, alipin, kamelyo at asno. Insight dito, kaibigan. Makikita mo na kapag hinahanap natin ang value natin sa comparison sa iba, tulad ni na Rachel at Leah, nagiging komplikado ang buhay. Parang imbes na kapayapaan, nagiging competition. Pero sa kabila ng lahat, ang Diyos pa rin ang may huling salita. Siya ang nagbibigay ng anak. Siya ang nagbibigay ng pagpapala. At interesting fact, dito nabuo ang karamihan sa 12 tribes of Israel, yung mga anak ni na Jacob mula sa iba't ibang ina. Ibig sabihin, kahit magulo ang simula, ginamit pa rin ng Diyos para sa mas malaking plano. Tahimik pero puno ng emosyon ang kwento. Parang paalala na kahit sa magulong sitwasyon, may direksyon pa rin ng Diyos kahit hindi perpekto ang mga tao.